Vice President Jejomar Binay hinihinga ng Korte Suprema ng komento kaugnay ng electoral protest na inihain ni dating Senador Mar Rojas. Yan ay matapos deklarang sufficient in form and substance ang reklamo. Darito ang report ni Teresa Andrada. The Chief Justice found the petition of Senator Mar Rojas sufficient in form and substance. Kinakitaan ng sustansya ni Chief Justice Renato Corona ang inihaing electoral protest ni dating Senador Mar Rojas laban kay Vice President Jejomar Binay. Pinag-utos ni Corona sa Sekretarya ng Presidential Electoral Tribunal na padala na ng samon si Vice President Binay para maghain ng komento sa reklamo. May 10 araw si Binay para gawin ito. Sa panahong ito, pwede rin siyang maghain ng counter-protest. Sakaling di maghain ng counter-protest si Binay, pwede nang mag-convene ang Korte Suprema bilang Presidential Electoral Tribunal at magpatawag ng preliminary conference. The issues will be agreed upon, no? Tapos maglalagay ng mga timelines. They will limit the issues to be addressed. Sa electoral protest case, hiniling ni Rojas sa Presidential Electoral Tribunal na mano-manong bilangin ang halos 3 milyong null votes na hindi na-canvass ng National Board of Canvassers. Magugunitang sa final at official tally, mahigit 700,000 boto lang ang lamang ni Binay kay Rojas. Sa mga electoral protest na inihain noon ni Senador Miriam Defensor Santiago at Loren Legarda, mano-manong binusisi ang bawat balota. Pero dahil automated na ang eleksyon 2010, padadaanin sa PICOS machine ang pag-authenticate sa mga balota. At kapag napatunayan ng Revision Committee na authentic at na-preserve ang integridad ng balota, saka lang ito pwedeng gamitin sa protesta. Ikinatuwa naman ng kampo ni Senador Rojas ang naging desisyon ni Corona. Sa isang text message, sinabi ni Attorney Joe Nathan Tenefrancia na hihintayin na lang nila ang kopya ng ihahaing komento ni Binay. Ang kampo naman ni Binay kumpiyansa pa rin. Sa text message ng tagapagsalita ni Binay na si Attorney J.B. Bautista, sinabi nitong kasama talaga sa panuntunang sinusunod ang paglabas ng ganitong desisyon. Pero di raw ito nangangahulugang may basehan ang mga alegasyon sa reklamo ni Rojas. Para sa unang balita, Teresa Andrada reporting. Pangulong Noynoy Aquino nakakuha po ng positive 83 trust rating sa latest SWS survey. Mas mataas pa yan sa nakuha ng kanyang inang si dating Pangulong Cory Aquino. Narito ang report ni Sandra Aguinaldo. Sa pag-upo ni Pangulong Aquino sa pwesto, pinasalubungan siya ng matinding tiwala ng mga Pilipino. Ito ang lumabas sa pinakahuling survey ng SWS kung saan nakakuha ang Pangulo ng net trust rating na plus 83. Ayon sa SWS, pinakamataas ito kung ikukumpara sa mga nagdaang Pangulo kabilang na si President Cory Aquino na nakakuha ng plus 42 net trust rating noong September 1989. A few days bago sa kanyang inauguration ay talagang ang goodwill ng tao sa kanya ay napakalaki. Yung overall goodwill na naramdaman ng tao sa pagganap nung nakaraang eleksyon. So, sa tingin ko, nakadagdag yon sa kasalukuyang feeling of goodwill ng tao ngayon. As you know, we just went through a very, very unpopular president, okay? And to a certain extent, people are articulating their frustration and hope. Plus 69 naman ang net trust rating ni Vice President Jejomar Binay. You can expect that I'll be supportive of the President. After all, that is how he was elected by the people to head this government. Ginawa ang survey noong June 25 hanggang 28, bago pa man ang inaugurasyon ni Aquino at Binay. Dahil wala pa naman daw nagagawa si Aquino bilang presidente noong mga panahong yon, tinanong nila ang 1,200 adults kung gaano kalaki o kaliit ang tiwala nila kay Aquino. Para malaman ang pagtitiwala ng tao sa kanya bilang isang tao, bilang Benigno Noynoy Aquino III. Pag ang tinatanong sa publiko ay ang kanilang pagtitiwala sa isang tao, usually mas generous sila. Kung napakataas ng tiwala ng Pinoy kay Aquino, 53% o nakararaming respondents ang naniniwalang kaunti lang sa mga naipangako ni Aquino noong kampanya ang matutupad niya. 19% lamang ang naniniwalang halos lahat ng pangako ay matutupad niya, habang 14% lang ang naniniwalang lahat ng pangako ay matutupad niya. Parang cautious sila na, okay, well, at one level, hopeful tayo. But at another level, parang reality check globally, there has been an increasing distrust of government.
Pinakamataas ang trust rating ni Aquino sa Visayas, nasundan ng Metro Manila, Luzon at Mindanao. Pinakamataas ang tiwala sa kanya ng mga Class A, B at C o yung mga nakaluluwag sa buhay. Bahagya namang mas mababa ang rating ni Aquino sa Class D at E. With 83% trust rating, sino ba naman hindi ma-elate po doon? Pero lalo na nagiging impetus sa amin to na lalo pagbutihin ang aming trabaho at para ma-maintain yun. Pero ngayon pala, may babala na si Aquino sa mga problemang ipinamana raw ng nakaraang administrasyon. I asked various departments to find out the state of the nation. And they have been giving me bits and pieces of it because the deadline expires in 2 days. And there has been a whole plethora of bad news. Para sa unang balita, Sandra Aguinaldo reporting. Pangulong Noynoy Aquino at Congresswoman Imelda Marcos nagkamayan at nagbatian sa birthday party ni Makati Mayor Junjun Binay. Natuwa naman si Ms. Marcos sa kanilang batian at saglit na pag-uusap. Magandang simula raw ang pinakita sa kanya ng Pangulo kahit paminsan na nagkabanggaan ng kanilang mga pamilya. Bukod sa dalawa, naroon din sa birthday party sina dating Pangulong Joseph Estrada, dating Senador Kit Tatad, Res Cortez at Grace Po Yamanzares. Dalawang lalaki kritikal matapos mapundol ng truck sa Pasig City. Depensa naman ng driver ng truck, nawalan siya ng preno. Narito ang exclusive report ni Dante Perelio. Makapigil hininga ang eksenang inabutan ng GMA News sa panulukan ng Ortigas Extension at Meralco Avenue sa Pasig. Dakong alauna ng madaling araw kanina. Duguan at walang malay ang dalawang lalaki habang binibigyan ng paon ng lunas ng mga rumuspondeng rescuer bago isugod sa Medical City. Kritikal ang kondisyon ng dalawa, makaraang mabangga ng isang elf truck na may plakang ULD 451 na minamaneho ni Wilson Castro. Kwento niya, naka-green light daw sila galing ng Ortigas Extension at pakaliwa ng Meralco Avenue nang biglang tumawid ang mga biktima. Hindi na may preno. Sagad na ganun, dinoble ko na ako biglang dito lang po malapit lang sila Bigla nang gumanon. Hindi ko na punaho sila. Ayon naman sa saksi na si Jessica Batbat, magkaakbay pa ang dalawa ng tumawid. Kitang-kita niya raw kung paano sila tumilapon matapos mabundol. Mabilis ba yung takbo ng truck? Hindi naman masyado, sir. Kasi paliko naman to, hindi naman siya mabilis na Yun nga lang siguro madilim yung place. Kaya ganun. Sa presinto naman ang bagsak ni Castro. Yung mamatay yung puman yan, makukulong to, reckless imprudence resulting to homicide. Ngayon, yung truck nila, samantala, i-impound muna for safekeeping. Agad namang nilinis ng mga bumbero ang mga bakas ng dugo sa lugar ng aksidente. Para sa unang balita, Dante Perelio reporting.